Ako nga pala si Billy Jan Adversalo, taga Alanday, Lasam, Cagayan. Ang pangunahing panghanap buhay ko ngayon is ang pagbababoy at pagtatanim ng mais at palay. Experience ko sa pagbababoy is talagang ups and downs din. Kasi kung minsan, lalo pag mahal yung live weight, maganda. Pero dumating din yung circumstances na namatayin din ako ng mga baboy. Yung feeling na down ang tao nun, na di ko alam kung paano ulit ako magsisimula. Pero ginawa ko, nilakasan ko lang yung loob ko, and then sinabi ko sa sarili ko, subukan ko ulit. Talagang kumikita ka sa pag-aalaga ng baboy. Basta alam mo lang yung mga proseso na dapat mong gawin. Actually, nakilala ko si Vantage nung nag-stay ako ng Tuguegarao, which is nagtatrabaho ko sa isang rice mill. Tapos nakita ko yung mga baboy nila, ang lulusog, ang bibigat. Talagang maganda yung klase ng baboy. Which is nakita kang ginagamit ng pampakain is yung Vantage. Nung nataon na pumunta ako doon sa Abaryungan War, is gusto ko sarang pansit. Sakto nakita ko yung Vantage, which is yun yung binalikan ko na. Automatic na nun, nakita ko na agad nun mag-i-stop ako mamaya pagkatapos kumain ng pansit. Kaya nag-stop ako doon. Then nag-inquire ako sa mga presyo ng feeds, kung paano yung pakain nila. Sinong dealer doon? No? Si Sir Gilbert Tabanyag. Ilang bags kagad yung una mong kinuha para i-try doon sa baboy mo? Actually, yung first order, 10 ata yun nun. 10 kagad? Oo. Kasi nung nakita ko kasi yung sa Willis noon, hindi na ako nagduda noon. Alam ko na yung quality nung feeds. Kamusta yung performance na, kasi nag-start ka na nag-Vantage bago ka natamaan, di ba? Kamusta yung performance ng Vantage noon sa'yo? Actually, ang ganda ng timbang ng mga baboy ko noon, kasi nung nagpakilo ako ng 5 baboy is 108, 106, 98, 95, tsaka 102. Ay yung mga maliliit noon, talagang masisigla sila, nasasarapin sila doon sa feeds. Gusto nila yung feeds. Kwento mo naman kung paano pa yung experience mo na nung natama ka ng ESF. Ano naging sintomas? Ano yung nangyari sa mga baboy mo? Actually, nung una, yung napansin ko, yung isang fattening ko kasi noon, nagbablock yung tenga, yung sa may tiyan, sa may paa. Tapos hanggang sa hindi na siya kumakain, tapos nagkahawawaan na. So ilang months bago tumagal yung mga baboy mo noon? Actually, isang buwan. Isang buwan lang, wipe out na talaga yung mga baboy mo noon. Paano yung pakiramdam mo noon? Anong feeling na, ayun nga, yung natamaan ka na, unti-unting namamatay yung mga alaga mong baboy? Yun ang mahirap noon, kasi biruin mo yun, pinaghirapan mo, tapos nakikita mo yung baboy mo, unti-unting namamatay. Minsan, isang araw, may namamatay 2, o di kaya 3. Gagawin na, ihuhukay na naman namin. Pero sabi ko sa sarili ko naman, kung ganito lang, kung hindi ko ipupush yung sarili ko na magsimula ulit, wala ding mangyayari. Kaya ang ginawa ko, talagang nilakasan ko na lang yung loob ko, na gusto ko ulit magsimula. Sa awa naman ng Diyos, nakakapagsimula ulit tayo. So ilang heads na ngayon yung baboy mo ngayon? Sa ngayon, meron akong 25 na heads. Bakit ka pa rin bumalik sa Vantage? Kasi nakita ko na yung kalidad ng feeds . Maganda talaga yung kalidad ng feeds. Talagang hindi ka lugi sa pera na ibibili mo sa feeds. Maganda naman yung presyo ng Vantage is nagkakakuhanan naman sila sa mga presyo sa mga market ng feeds . Yun din yung gusto ko, mas nakakamura din ako. Ano naman ina-expect mo sa performance ulit ng Vantage? Masasabi ko lang ulit, same lang din kasi nasubok ko na . For sure na yung mga kilo ng mga baboy ko, magiging ganun din gaya ng mga previous na pinakilo kong baboy. Anong may advice mo para sa kanila? Advice ko lang sa kanila, huwag silang panghinaan ng loob. Try lang ulit sila, magsimula ulit sila sa maliit. Then malay natin, sa tulong ng Diyos, lalago din ulit. Pagsubok lang lang talaga. Sa Vantage, kita advantage.